Tatawagan ko po ang aking ustad na si Ustad Ibrahim para magbahagi ng topiko. Anong topic mo, Ustad? Tanong sa may sagot sa tanong. Sa tanong sa YouTube. Ang topic niya ay sagot sa tanong sa YouTube, inshallah. Ustad. Bilang pa naman ito yung message. Kaya ito, Mike? Tatanggal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Una sa lahat, papasalamatan ko sa Allah nagbigay sa ating panahon. Nandito tayo ngayon. Kristiyano man o Muslim, Pilipino man o hindi Pilipino, bata man matanda. At alhamdulillah, ating kapatid si Brother Abdul Hamid nandito rin, inshallah. At sa mga bagong nag-Muslim, welcome po lahat. At bago dito, ayaw ko sanang magsalita. Gusto ko na lang itong mga kapatid natin na magsasalita. Pero mayroong mga issue or tanong, napilitan akong magsalita ngayon. Kasi may tanong, ito at nag-request din in the same time. Fans natin ito, ating tagapanood sa YouTube at Facebook. Ang pangalan po niya ay si Brother Aladin Akang. Isa po ito siyang Kristiyano na nag-Muslim at palagi po niyang sinubaybayan ng ating pong programa dito sa YouTube at sa Sok Asiri na ating pong pinamamahagi sa YouTube at sa Facebook, social media in short. So, Brother Akang, salamat po. At sa inyong tagapakinig, mga kasamahan din dyan sa Saudi Arabia, salamat sa inyong panonood sa aming programa dito sa Qatar, sa Global Street Dawah Force. Dito kami, salamat sa inyong panonood. At saan mang sulok dito sa mundo na mayroong mga komentary or nanonood sa aming programa sa social media, maraming salamat din sa inyong lahat. Ang tanong po niya dito, ni Brother Akang, sabi niya, kung ang Christianity ay pinatayo ni Jesucristo at si Jesucristo ay dito sa gitnang silangan, bakit po ang sentro ng Christianity hindi nagmula sa gitnang silangan? Ang sentro ng Christianity ay nandoon sa Roma. Nandoon sa Roma or we say, nandoon sa Vatican City. Bakit po? Yun ang tanong niya. Kung sasagutin ko ito historically at according to the Christian, malaki po itong argumento. Dahil ang Christian hindi po nagkakaisa. Ang mga Katoliko, sabi nila, dahil po ang unang papa sa Roma na si Pedro ay namatay at doon siya nailibing sa Roma. Sinasalungat naman ito ng mga Protestante, nga sabi ng mga Protestante at ibang hindi mga Romano Katoliko, sabi nila, imposible nga si Pedro ay nilibing sa Roma at siyang unang papa sa Christianity, that in fact, si Pedro, kailanman walang record sa Biblia, sa King James Version man, sa Douay Version, sa today's English Version, walang record po sa Biblia nga si Pedro ay nakapunta ng Roma. Wala pong record nga si Pedro ay nakapunta ng Roma. So, yan po sabi ng mga Protestante, it's a lie, wrong, and it's a faulty history. Sabi nila, hindi totoo. Nga si Pedro ay siya, dahil po ang Christianity, sentro ang Roma, dahil si Pedro, ang unang papa, maliro, sabi nila. Dahil ang Christianity, hindi naman daw nag-ugat kay Pedro. Dahil ang Christianity, nag-ugat kay Kristo. Yun ang argumento nila. Nag-ugat kay Kristo ang Christianity, hindi nag-ugat kay Pedro. At sabi naman ng mga Romano Katoliko, siya nga ang unang papa. Kung ang unang papa ay si Pedro, ilang beses sa Biblia, tinawag si Pedro ni Jesucristo na Satanas, sinungaling,
a liar? Ilang beses sinasabi ni Jesucristo? Bakit? Example. Yung si Jesucristo sabi niya in the future or mangyayari sa akin na ako ay huhulihin. In verse 50, all the disciples of Jesus Christ forsook Him and fled. Sabi ni Jesucristo, darating ang panahon na kung huhulihin ako, kayo ay magsitakas. Sabi naman ni Pedro, Teacher, hindi yan mangyayari. Kailanman, hindi ako tatakas. Hindi kita iiwanan. Mahal kita. Pero sagot ni Jesucristo, Pedro, hindi pa titilaok ang manok. 3 bisis mo na ako, i-deny. So sa nangyari, yung hinuli na si Jesucristo at nagpakunwari na si Pedro ay hindi kasama ni Jesucristo, sumusunod si Pedro at na-detect na si kasama ni Jesucristo at deny Jesus Christ na hindi niya kasama. Ilang bisis, Satanas, alis ka dito, Satanas. Ilang bisis, tinawag si Pedro na Satanas, si Jesucristo mismo nagsabi, ikaw, Satanas. Okay. Kung si Pedro man talaga ang papa sa Roma, paano naging papa sa Roma ang isang fisherman? Isa si Pedro na fisherman. Anong mangingisda? Ang mangingisda sa kapanahonan ni Jesucristo, illiterate, walang edukasyon ang mga mangingisda. Sa atin, kagaya sa atin ngayon, siguro marami na mangingisda sa atin, high school graduate. Pero noong unang panahon, kahit elementary, wala, basta mangingisda sa atin. Sa kapanahonan ni Jesucristo, the literacy, ang education lamang ay nandoon sa government employees or employer o mga religious scribes and writer, ang mga literate people. During the time of Jesus Christ, most of the people were illiterate, including the disciples of Jesus Christ. Peter, he did not know how to write and how to read. Dahil fisherman siya, hindi siya marunong magbasa at marunong magsulat. Paano siya naging papa sa Roma? Okay. That's very debatable among the Christians. That is Christian, Protestant, and Roman Catholic argument. Dito naman ako sa Muslim versus Roman Catholic. Ano ba ang argumento? Bakit ba nga ang unang papa, ang sentro ng Christianity sa buong mundo ay Roma, sa Roma? In Islamic argument, dahil sa Quran, nagsasabi na si Jesucristo ay sugo, siya ay propeta. The disciples of Jesus Christ, even chapter 5, verse 111, even the disciples of Jesus Christ said, we are Muslim. And the Bible passages in the Bible, all the people, lahat ng mga tao sa kapanahunan ni Kristo, doon sa Jerusalem, lahat ng mga tao nandoon sa Jerusalem, naniwala kay Jesucristo na propeta. Walang isang tao naniwala kay Kristo nga siya ay Diyos doon sa lugar sa Jerusalem in the Middle East. Anong prueba? Dito sa Biblia. Sa Matthew chapter 21 verse 10 to 11, it says, nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, ay nagkagulo ang buong bayan na nagsasabi, sino kaya ito? At sinabi sa karamihan, ito ang propeta na si Jesucristo nga taga Nazaret. Ito si Jesucristo nga propeta nga taga Nazaret. Matthew chapter 21 verse 10 to 11. And Matthew 21 verse 46, it follows, at nang sila'y nagsisihanap ng paraang siya'y mahuli, ay nangatakot sila sa karamihan sapagkat ipinapalagay nito na siya ay isang propeta. Ayon sa Biblia, propeta si Jesucristo. Lucas 4:24, sinasabi dito, at sa Juan 4:44, the same statement, sinasabi, at sinasabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang propetang kinalulugdan sa kanilang tinubuang lupa. Sino nagsabi? Si Jesucristo.
referring himself to be a prophet of God. Si Jesus mismo nagsabi, dagdag, Lucas 7, versikulo 15, 16, nagsabi, at nang naupo ang patay, yung patay na binuhay ni Jesucristo, at nagpasimulang magsalita, yung patay, nakaupo at nagsalita. At siya'y ibinigay niya ang kanyang ina, ibinigay niya sa kanyang ina, at sinidlan ng takot ang lahat, at niluwalhati nila ang Diyos na sinasabi, lumitaw na sa gitna natin ang isang dakilang propeta at dinalaw sa Diyos ang bayan natin. Sino? Sinasabi ng propeta? Si Jesucristo. Many verses in the Bible, dozens of verses in the Bible, proving na ang mga tao sa kapanahunan ni Jesucristo sa Jerusalem or Nazareth, si Jesucristo ay isang sugo at propeta. Yan ang sagot na ang Roma, ang sentro ng Christianity doon sa Roma. Bakit? Sa Roma, ang turo, hindi propeta si Jesus. Ano ang turo sa Roma tungkol kay Jesucristo? Siya ay God. Siya ay Diyos. Diyos nagkatawang tao. Anak ng Diyos. Ano pa? Siyang Diyos nagpakamatay. Diyos, sa madaling sabi, ang turo nga si Jesucristo ay Diyos kung ituturo ito sa Jerusalem, kung ituturo ito sa Nazareth. Anong mangyayari? Maraming kukontra. Ang gulo. Sino nagsabi sa'yo? Gaya dito sa Qatar, dito sa Middle East. Kung isa dito magturo nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Allah, ay baka masuntok ka dito. Testingan mo nga dito sa Qatar, sabihin mo nga si Allah ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, astagfirullah. O si Muhammad ay anak ng Diyos dito sa gitnang silangan, kung di ka hahabulin ng mga Muslim. So the only reason in Islamic point of view nga ang Christianity hindi nila sentro ang Middle East or sa Jerusalem dahil ang katuruan ng ginawa ng Romano Katoliko ay labag po sa katotohanan nga si Jesucristo ay sugo at propeta. Tinuturo nila sa Jesucristo na Diyos doon sa Roma. For example, si Jose Rizal. Si Jose Rizal ay kinikilalang isang dakilang tao, isang bayan, national hero. Saan isinilang si Jose Rizal? Sa Calamba, Laguna. Magturo ka raw sa Calamba, Laguna nga si Jose Rizal ay sugo at propeta. Ano mangyari sa'yo? Magturo ka nga sa Calamba, Laguna nga sabihin mo nga si Jose Rizal Diyos. Si Jose Rizal ay Diyos. Doon mismo sa kinagisnan ni Jose Rizal, ituturo mo nga si Jose Rizal ay Diyos. Ano mangyari sa'yo? Baka babatuhin ka. Sino ka? Kamag-anak namin yun, pamangkin namin, pinsan ko yun. Sabi mo, Diyos? Magagalit yung mga tao. So, sino nagtuturo ngayon? Saan tinuturo nga si Jose Rizal ay Diyos? Sa Dapitan City. Sa Dapitan City. Diyan pa. Doon pa sa Mindanao, yung mga singsingan, PBMA, tinuturo din. Si Jose Rizal ay propeta hanggang naging Diyos na rin. Outside the Calamba, Laguna, outside the birthplace of Jesus Christ, outside the birthplace of Jose Rizal, doon nila tinuturo si Jose Rizal ay Diyos, si Jose Rizal ay sugo. Pero sa lugar mismo, sa lungsod yung si Rizal, hindi sila makaturo doon dahil ang mga tao magagalit. The same. In the Middle East, kung mayroong isang tao magtuturo na si Jesucristo ay anak ng Diyos, or si Jesucristo ay nagkatawang tao, o si Jesucristo ay Diyos, baka babatuhin ka dito sa gitnang silangan. So that's the main reason. Bakit? Ay mga disipulo ni Jesucristo, Muslim. Mayroon tayong katibayan dito sa Quran, chapter 5, verse 111. The disciples of Jesus Christ said, we are Muslim. Sabi nila, hindi. Kristiyano daw ang mga disipulo ni Jesucristo. Sige, basahin sa Biblia. The disciples of Jesus Christ said, we are Christians. Or we are Roman Catholic. We are Baptist. We are Seventh-day Adventist. In the Bible, where? Wala eh. Wala sa Biblia. Nga nagsabi yung mga disipulo ni Jesucristo, tayo ay mga Romano Katoliko.
Oh, magdasal kayo ganito. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, blessed. Ito ay sa Romano Katoliko, tinuturo tayong mga disipulo ni Kristo. Mayroon? Mayroon dito, the disciples of Jesus Christ saying, we are Roman Catholic. Or we are Seventh-day Adventist. We are Baptist. We are born again. Here in the Bible. That's why I challenge any pastor and theologian. Show your proof, the Bible. Na nagsabi ang mga disipulo ni Kristo, kami ay mga born again, kami ay mga Jehovah's Witness, kami ay mga iglesia ni Kristo. Nothing. Saan? Anong sinabi sa mga disipulo ni Kristo? Tayo o kami ay mga Muslim. Quran chapter 5 verse 111 in the Quran. So, ito mga kapatid, yan ang masasagot ko na ang mga Romano Katoliko, Protestante, nandoon sa Amerika, nandoon sa Pilipinas, doon sila gumagawa, nag-imbento ng mga doktrina na hindi tinuturo ni Kristo. Ano tinuturo? Show me kung ano ang katuruan ni Kristo from the Bible. Wala. Nagtuturo ba si Kristo, ako ay Diyos? Nagsabi ba si Kristo, ako ay anak ng Diyos? Show me from the Bible. Categorical statement that Jesus Christ said, I am the Son of God. Where in the Bible? Nagsabi si Kristo, I am the Son of God. Ako'y nagkatawang tao. Ako'y Diyos. Ako'y magpakamatay sa inyo. Where? Wala. So mga kapatid, dito lang ako muna at tatanggap tayo ng mga katanungan at may mga regalo tayo dito.